utang at kadiwa para sa distribusyon. Dito lalaki ang kita ninyo at bababa ang presyo ng pagkain. Sama-sama tayong babangon ulit. Ayong gabi, galing yung tanan! Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan. Makumayang kagayan ni Oro! Mabala. Kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Bigay ng food packs at hygiene kits sa mga nawala ng tirahan na pansamantalang namamalagi sa nursery elementary school. Sabi ko na lang, kung ayaw niyo sa akin, iboto niyo ito si Sarah, iboto niyo yung mga senador. Ano mo ba kung ano ang punot dulo ng Why is this country so poor? Why is life so hard? The reason is plain and simple. And that reason is because politics in this country is so corrupt. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Iniibig niyo ba ang bayang ito? sila ang nasa tuktok? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang corrupt na public official. Diktador, fascista, Marcos Duterte, walang pinag-iba. Ang matatapos itong gulo. Mas magandang mamatay sa digmaan kesa tanggapin ang paumuno ng tayuan. Magandang araw, Pilipinas! Ngayon, sa ating lipunan, maraming mga Pilipino ang lumalaban ng patas at nagtatrabaho ng gusto para masustentuhan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Narito tayo ngayon sa Narik Street, Quezon City, sa pwesto ni Aling Janet Fresh Lemonade. Magandang araw po, Ma'am Janet. Kamusta po ang kita ninyo sa araw-araw? Nakakaraos naman kahit pa paano. Meron naman natitira at meron ding naibabayad sa utang sa araw-araw na hulugan. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Medyo mahirap pero kahit pa paano nakakaya naman dahil sa may paninda kami na pang-araw-araw na kukuhaan ng pagkain. At base naman sa sinabi ng ating kababayan na si Aling Janet, ang kanilang pamumuhay ay mahirap pero nakakaraos naman. Pumunta naman tayo kay Paulo Marcela. Maraming salamat sa iyo, Rian. Ngayon nandito ako para interviewin naman ang isa sa mga vendor sa Muñoz Market. Magandang hapon po. Ano po ang pangalan nyo? Rebecca po. At kamusta naman po ang kita nyo sa araw-araw? Okay naman, malakas. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Minsan mabili, minsan matumal. Pero okay naman, sakto lang din. Sige, maraming salamat po. Sige, thank you. At base naman sa sinabi ng ating kababayan na si Ate Rebecca, ang kanilang pamumuhay minsan maayos at minsan matumal. At yun lamang sa ngayon. Ngayon, tumungo naman tayo kay Kian Kyle Ramos. Maraming salamat, Paulo Di Marcela. Magandang umaga, Zancians. Ngayon, nandito pa rin tayo sa Muñoz Market para maganap pa rin ng mga taong vendors para tanungin sila kung ano ang kanilang naging karanasan sa loob ng 4 na taon na pagpapatakbo ni Bongbong Marcos. At kasama na nga pala natin ngayon si Aling Naida Kabakungan. Kasama natin ngayon si Aling Naida. Aling Naida, kamusta naman po ang kita natin sa araw-araw?
Hindi sapat sa pang-araw-araw na kinikita kasi may minsan okay, minsan hindi. Kasi sa sobrang mahal ng bilihin. Maraming salamat po sa sagutang iyon. Kumusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? E di naghihirap kasi nga kulang ang kita, hindi sapat. Sa sobrang taas ng bilihin, mas inuuna mo yung pagkain kaysa sa mga kung ano nung pamambagay. Hindi maganda. At base sa sinabi ng ating kababayan na si Aling Naida, ang kanyang pamumuhay ay mahirap dahil nabanggit niya rito ang puksa na nangyayari sa ating lipunan at yun ay korupsyon. Yun lamang sa ngayon, punta naman tayo sa kwento ng ating kababayan na si Jamaica Bacanto. Maraming salamat sa iyo, Kian Ramos. Ngayon nandito tayo sa Barangay Katipunan para tanungin ang mga jeepney driver patungkol sa kanilang pamumuhay. Ano pong pangalan ninyo? Rodolfo Dig. Kamusta naman po ang kita nyo sa araw-araw, Kuya Rodolfo? Hindi namin naikukuhan masyado at medyo kuminsan mahina, kuminsan kita naman. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala namang ipinagbago Pinangako, hindi naman maganda. Wala namang natupad sa ating mga mamayan. At base naman sa sinabi ng ating kababayan na si Kuya Rodolfo, ang kanilang pamumuhay ay maayos naman. Ngunit ang kanyang hinanaing ay ang mga pangakong hindi natupad ng ating Pangulo. Yun lamang sa ngayon. Tumungo naman tayo kay Fritz Rod Marcerencio. Maraming salamat, Jamaica Bacanto. Ngayon ay nandito tayo sa Walter Mart Munoz para tanungin ng isa sa mga tricycle driver kung kamusta na ang kanilang pamumuhay. Ano pong pangalan niyo? Junar Vinarao. Kamusta po ang kita ninyo sa araw-araw? Okay lang naman po, sapat para sa pamilya. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa akin nakikita, wala namang problema sa panunungkulan niya. So far, maganda naman ang patakbo niya sa ating gobyerno. Maging maayos naman yung patakbo niya. Ganun din sa mga project niya, okay naman, wala namang problema sa panunungkulan niya bilang presidente natin. Yun lamang. At base naman sa sinabi ng ating kababayan na si Kuya Jonar, ang kanilang pamumuhay ay maayos naman at nabanggitan niya na maayos din ang pamamahala ng ating gobyerno. Kayo, Zinsians, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Kuya Jonar? Yun lamang sa ngayon, tumungo naman tayo kay Kona Iniego Elacion. Maraming salamat, Fritz Rod Marcerencio. Andito ako ngayon sa Munoz Bridge para tanungin si Ate Evelyn kung kamusta ang kanyang pamumuhay. Ate Evelyn, magkano naman po ang kita nyo sa araw-araw? Ang New Year, 1,000, minsan 200, 600, ganun lang. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglilingkod ni Bongbong Marcos? Hindi ako okay. Bakit po? Wala naman nangyayari sa mga ano niya. Dito na kami dito, pinapahuli pa kami. At base sa sinabi ng ating kababayan na si Ate Evelyn, ang kanilang pamumuhay ay hindi maayos. Dahil nabanggit niya na mahina na nga ang kita tapos pinapahuli lang sila. Yun lamang sa ngayon, tungo tayo kay Rain Cruzada. Maraming salamat, Kona Iniego. Ngayon, nandito pa rin tayo sa Munoz para tanungin ang isa sa mga minimum wager. Kuya, ano pong pangalan ninyo? Jan, Kamusta naman po ang kita ninyo sa araw-araw? may natin matumal. Sa tingin nyo po, sapat na po ba yun para sa pamumuhay ninyo? Hindi kaya ito. Mahina, hindi sapat to. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Maayos naman, okay naman. At base naman sa sinabi ng ating kababayan,
ang kanyang kinikita ay hindi sapat at sa kanyang opinyon, maayos ang pamamahala ng ating gobyerno. Yun lamang sa ngayon, tumungo naman tayo kay Paulo Marcela. Maraming salamat, Rian. Nandito tayo muli sa Muñoz Esquinita para muling mag-interview. Ano pong pangalan nyo? Rana. Kamusta naman po ang pamumuhay at kita nyo sa araw-araw? Okay lang naman. Minsan matumal. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mahirap. Kasi maraming pangarap na hindi tinupad ng ating Pangulo. Binigo niya ang lahat. At base naman sa sinabi ng ating kababayan, ang kanyang kinikita ay hindi maayos at sa kanyang opinyon, ang Pangulo natin ay hindi marunong tumupad ng pangako. Yun lamang sa ngayon. Tumungo naman tayo kay Fritz Rodmar Serencio. Maraming salamat, Paolo. Ngayon ay nandito tayo sa Muñoz Market muli para mag-interview ng isa sa mga tindera. Ano pong pangalan nyo? Justin. Kamusta po ang pamumuhay at kita ninyo sa araw-araw? Okay naman. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Medyo okay din naman. Yun na. At base naman sa sinabi ng ating mga kababayan, ang kanilang kinita ay maayos naman at maayos din ang kanilang pamumuhay. At sa kanyang opinyon, ang Pangulo natin ay maraming pangako, ngunit ni ilan doon ay walang natupad. Yun lamang sa ngayon, tumungo naman tayo kay Jamaica Bacanto. Maraming salamat, Fritz Rodmar Serencio. Ngayon nandito tayo sa Maynilad para tanungin ang ilan sa mga trabahador. Ngayon'y nandito, alam ko na hindi ito posible. Pero bakit bumubuhos? Bakit bumubuhos ang nyebe, nyebe, nyebe? Nyebe, nyebe, nyebe. Ano pong pangalan nyo? Jericho. Kamusta po yung pamumuhay at kita ninyo sa araw-araw? Okay naman. Enough naman siya. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Okay lang naman din. Enough naman din. Nasusustain naman yung mga needs. Pero para sa akin, kulang pa din eh. Ewan ko kung ano yung siguro dahil fresh grad lang ako nung nagsimula mag-work, so I'm still building my career, so ayun, hindi ko pa masabi. Tumungo naman tayo ngayon sa isa pang trabahador. Ano pong pangalan nyo? Justin Emil Katabay. Kamusta po ang pamumuhay at kita ninyo sa araw-araw? Okay naman, nakakatawid naman sa pang-araw-araw. Kamusta naman po ang inyong pamumuhay sa 4 na taon na paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Okay naman yung para sa akin kasi hindi naman ako masyadong apektado ng political part ng Philippines, so ayan. At base naman sa sinabi ng ating mga kababayan, ang kanyang kinikita ay maayos naman at maayos din ang kanilang pamumuhay. At sa kanyang opinyon, ang Pangulo natin ay hindi marunong tumupad ng pangako at nabanggit din dito ang tungkol sa kurakot ng pera para sa edukasyon. Yun lamang sa ngayon, maraming salamat, Zing Chance. Loneliest number that you'll ever do. 2 can be as bad as 1. It's the loneliest number since the number 1. 1 is the loneliest number that you'll ever do.